Uy, kumusta sa inyo lahat? Welcome nga pala sa Norem Podcast, pare, kung saan Norem lang kaming gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala yung Stupid Source. Ang pangalan ko ay Raf. Ako naman si CS at ito ay podcast ng dalawang stand-up comedy buddies. At paalala lang sa mga nakikinig, ang podcast na ito ay rated PSG. Yun! Nakalimutan ko na yun, ha? Oh, nice. Ayun lang ba sasabihin mo? Ayun, podcast na to, nakikisaw-saw lang kami sa mga issue ng bayan. Kung meron man na... issue ng bayan. Kung meron mang magpipick sa interest namin. Tsaka, ano ba bang gusto kong sabihin dito? Dito kinakat kaya dapat dire-diretso lang magsalta. Parang ganito, pare yun, no? Tsaka yung Stupid Source. Yung Stupid Source, yun yung segment na itong podcast na ito kung saan nagbibigay kami ng mga walang kwentang payo. Tignan mo nga to. Yung podcast na to, itong podcast na to ay usapang sabog ng di sabog. Parang ganun. Usapang sabog pero di sabog. Pwede. Sige. Ayun pare, kumusta? Ano mga pinagkabalaan mo for the last 2 weeks na ba? 2 weeks na ba tayo last nag-record? Almost. Monday yata tayo nag-record tawa. Monday, last week? O Tuesday, o Wednesday. Ay, di parang 2 linggo na nga. O Wednesday lang ata. Nakalimutan. Pero sobrang haba ng linggo ko ngayon. Pansin ko. Natutuwa naman ako. Kasi dami kong nagawa. Compared sa mga nakaraang weeks na ang ginagawa ko lang trabaho. Tapos open mic ng Tuesday. Tapos trabaho, bahay. Trabaho, bahay. Work from home ako. Trabaho sa bahay. Kaya sipag mo kakaingit Kasi sipag mo mag-open mic Naisip ko kasi tawag dito. Parang, yung sabi mo nga rin, kung kailangan mag-improve, dapat more stage time. Kailangan mo na maraming practice. Kasi, no way around it, pare. Kasi pag isang araw lang sa isang linggo, parang nakakalimutan mo na rin parang nawawala na rin sa sistema mo. Kaya yun, mas maganda kung mas maraming times. Ano yung nakakalimutan mo yung linya mo, ganun? Ano yung sistema? Parang sa mas maraming stage time, mas mapapractice mo yung lines mo. Mas malalaman mo kung anong pwedeng itama. Ganun. Kung once a week lang, ngayon mo lang iba to Tuesday. Kung may isip mong itama ngayon, next week na ulit. Nagre-review ka ba ng footage ng stand-up set mo? Ganun? Minsan. Lalo pag may nakakalimutan akong line. Actually, pagka-uwi, pinapanood ko. Tapos, pinapasa ko din kay Ira. Talaga? Holy shit, man. Bakit? Wala, para may feedback din siya na. Audience perspective. Nagtatampo pala ako sa'yo. Dahil? Hindi mo kasi nabihang may video ngayon. May video ba? Wala. Bago pa ulit Yun, kaway-kaway sa mga... Actually, kagabi ko lang naisip. Baka wala rin sa isip ko. Akala ko nasabi ko Pero, ako hindi, okay lang naman. Sorry. Hindi, okay lang naman. Mapapatawad mo pa kaya ako? Hindi, wala. Malalagpasan pa kaya natin yung pagsubok nito. Napakahirap ng pagsubok lang. Tapos naghiwalayin. Ay. Ikaw man, kumusta ang mo? Ang week mo? Gusto mo ba isa-isay natin yung mga... Parang gusto kong i-share lahat ng napuntahan ko ngayong Marami ba? Ganun ba kadami? Mga nilipot mo yung Pilipinas Kumpara sa mga nakaraan na isang beses lang. Kasi after natin ng recording, umattend pa ako ng workshop. Ay, tama. Comedy bakit crew. Bakit sinishare yun? Interesado ako Nawala lang sa isip ko Ano yung pinaka tumatak sa'yo na turo ni Alex? Kasi mahaba yun Pero yung workshop kasi hindi siya hindi siya formal. Bigyan mo pala ng context, pare. Sorry. Sige. Yung workshop na yun, inorganize na ni Alex Calleja ng The Comedy Crew para magturo na rin sa mga baguhan kung paano sumulat ng jokes, mga ganyan, or paano mag-improve yung mga lines mo din. So yun, hindi lang mga baguhan ang nandun, meron ding mga veterans nakasama sa Comedy Crew. Tapos dito akong sarap ng kinain niya. Yun nga. Libre pala yun, walang bayad yun. Kaya kasi yung Humor Me, ang pagkakaalam ko. Ayun pala tawag. Kalimutan ko. May mga comedians ngayon na product ng product ng Humor Me. Halimbawa si Schneider, si Diana. Yung mga, yun ang alam ko na magkaklase nandun.
Tapos, okay naman sila. It turned out okay. They turned out okay. Tapos ano daw yun? Yung mga unang Humor Me, may bayad. Libo. 7,000, 8,000. Tapos nakukuha nyo for free. Kaya yun. Thankful Look din. at you, pare. Ano ba yung mga tinuro doon? Mga setup, premise, setup, punchline. Yun, ganun. Bukod sa mga, kasi alam mo na yun aware ka na din. Nagsusulat ka na Ano yung, may ganun pala, yung ganung, napaisip ko ng ganun. Hindi kasi siya formal na workshop. Pero ang pinakatumatak sa akin, na yung pagiging, actually, alam mo na rin, yung relatability ng jokes mo, dapat pag nagjo-joke ka, makaka-relate agad sa premise pa lang, nakaka-relate na yung mga tao para ma-hook na agad sila. Tsaka yung, sinabi rin ni Alex na, ang stand-up comedy ay hindi joke-telling, storytelling siya. Parang hindi ako nag-agree dun. Bakit? Kasi may mga joke writers talaga Halimbawa sila Jimmy Carr. Actually, fresh na fresh pa kaya, hindi ako nag-agree agad. Kasi yung pagkakasabi, hindi ko sinasabing mali si Alex. Hindi ko rin sinasabing si Jimmy Carr yung tama. Pero ang sinasabi, breakdown niya kasi lahat ng different types of comedy. May storyteller, may may, ano yung? Puppet? Comic? Hindi yung, nakikita niyo ba ako? Si Jimmy Carr. Ay, Jim Carrey? Jim Carrey. Yung gano'n yung, so, in a way, pero meron yung mga, one-liner. Gets. Walang story yun, Ano lang yun, magbibigay lang sila ng joke. Pero, alam mo yun, mas magaling si Alex. Ano bang pinagsasabi ko? Nanggagaling lang sa puwet ko yung mga opinion. Pero, alam mo yun, hindi lang storytelling meron yung, lang Kasi yung halimbawa, yung, sino yung ganito? Sino? Yung gano'n. Hindi naman storytelling yun. Joke telling lang yun. Pero, tama naman. what should I know? Tapos, ang napansin ko rin, yun sa storytelling. Kasi, pero yun yung kasi yung niya, type of comedy niya. Kaya yun yung maituturo niya. Tama naman. Bruce Lee moment na naman yun, no? Naalala mo. Sabihin mo ulit. Get. Pay what you... Gumet ka ng 1G. Tawag dito. Iwan mo yung abo. Discard what is useful. Discard what is useful. Baliktad. Discard what is useless. Absorb what is useful. Add is what uniquely is yours. Ayun. Kasi, tama. Yung ganun kasi yung type of comedy niya. Kasi, tas napansin ko, parang doon ko na-realize na ganun yung paghanap ng comedy voice. Kasi nagkukwento siya. Para na rin siyang nagsa-stand up. Parang hindi mo na ma-distinguish kung alin yung stand up, alin yung nagkukwento siya. Kasi ganun na siya Napapansin ko rin sa mga veterans. Kasi kung paano sila makipagkwentuhan. Tapos ganun din sila sa stage. Tapos ganun din sa stage. Tapos ang pinakamalapit ng yung pagkain din. Ay, tama. Parang steak yata yung pinakain sa inyo. Steak ba? Parang o pork? Beef na hindi ko lang tawag. Hindi ko tatanong. Pero yung luto, parang sa prenito, kinast iron. Hindi. Parang, ano yung cast iron? Yung bakal na... Plancha? Basta parang... Pero pure steel. Ano yan? Hindi ko. Niluluto yung steak. Basta malambot. Malambot yung baka. Tapos meron din. Generous naman din na Alex. Oo nga. Tapos, ano ba? Kasi ang dami nyo Ang dami namin. Pero kulang, 25 na tao dapat yan. Nag-sign up. Gusto ko rin. Hindi, pang 25 na tao. Kasi parang, alam mo yun, wala naman masyadong gumagawa ng ganun. Tapos ito yung art form na hindi naman tinitignan hindi pa tinitignan in an academic perspective. Ganun. Tapos, at least doon sa mga narinig ko sa mga podcast sa States, frowned upon yung mga nagko-courses. Pero ngayon, nagbabago na Courses ng comedy? Halimbawa yung ganun, courses. Bakit? Ewan ko kasi hindi mo ito rin yung sentiment ni Rogan dati, pero nagbago na ngayon. Na hindi mo maituturo talaga ang stand-up comedy. Hindi mo matuturuan ng isang tao. Pwede mo silang bigyan ng basic structures, ganun. Pero hindi mo maituturo in a classroom setting ang stand-up kasi kailangan mong sumampa
para malaman kung ano yung nagsistick or hindi. Pero nagbago na yung opinion niya. So, dahil nagbago na yung opinion niya, magbabago na rin opinion ko. Sa kanya ba nakabase ang ano? Oo, yun ang Lord and Savior. Siya ang pinaka-Bible ng comedy life mo. Oo, pare. Meron pa pala. Meron kasi doon. Hindi ko na kung pwede kong sabihin kasi merong PWD na sumali. Tapos, sino ba to? Kilala ko. Hindi ko sure. Kaibigan siya ni Jerbs, ni Jim Burley. Si Jesse, kabanda niya. PWD siya. Pero ayoko kasing sabihin yung specific na kalagayan niya. Kasi doon pa lang sa kalagayan niya, ang dami nang naibatong joke sa kanya na siya lang yung mga kagamit. Parang, nanggaling kay Alex yung ba sinasabi mo? Nanggaling sa lahat. Talaga? Kasi merong part doon na... So, parang meron na siyang 20 minutes worth of material? 1 hour. 1 hour. Hanggang alam mo yung ano, mula dun sa venue hanggang, kasi pumunta pa kami sa bahay nila Alex ng gabi pagkatapos ganun. Tapos hanggang umuwi, siya pa rin yung topic. Binibigyan pa rin siya, binabatuan siya ng material. So, sana maano niya. Ano sabi? Magbigay kayo ng isa-isang ano. Yun. Ganun. Kasi medyo late na rin sila, traffic nung time na yun. Tapos medyo na late na rin sila. Sige, ano na natin, bilis na lang natin. Eto premise, set up punch. Bigay kang premise, bigay lahat. Holy shit, man. Tapos, hindi ako pwede. Bagal ko mag-isip pa. Yung ano lang, kahit mga simpleng premise lang, ganun. Tapos maya-maya, sige. Tapos in-explain niya kung ano yung premise, ano yung setup. Ikaw, lagyan mo ng setup yung ano mo, yung premise mo. Lahat kami, ganun. Tapos, nararattle ka? Hindi naman sobrang bilis, pero mahirap kasi pag nasa unahan ka. Ikaw yung una palagi. Tapos, kain muna before, pag-isipan niyo yung punchline niyo. Tapos pagdating ng bigayan ng punchline, doon na, nagbigay na ng mga tips yung mga comedians. Pwede mong ganito yung gawin yung bali. Pwede mong ganito yung, or ibahin mo kaya yung setup mo bago ka dumating. Parang nagbigay sila ng mga, bounce session na ba tawag doon? Parang bounce session. Parang naging ganun. Tapos pagdating kay Jesse nga, ayun, daming binato sa kanya natapos. Sana makita natin siya. Pulutan ng comedy. Sana makita natin siya sa stage. Hindi pa siya sumasampa ever? Hindi pa ata. Okay. Parang humahanap pa siya ng oras. So yun ang nangyari nung Sunday. So yun no, Stig. Okay din Kasi, di ba nakita mo rin yung process ko ng pagsusulat? Iba, di ba? Oo. Or yung gagatasan mo yung isang subject. Ay, hindi gagatasan mo yung, alam mo yung nililista ko lahat na observation sa isang, naglilista ako na observation na between 15 to 20 doon sa isang subject, yung ganun. So, ibang process din. Hindi ko sinasabi yun yung tama, pero yun yung nagwo-work sa akin. Kasi may mga nakikita kong angle. Halimbawa, nung nakaraan, nagsusulat ako. Siguro, umabot akong 30 minutes, walang pinupuntahan. Tapos yung last na observation ko, puta na yun yung, doon ako nagka-light bulb moment. So, yun yung gusto sabihin, meron kasi yung tinatawag sa creative pursuit na yung, the muse. Yung muse na yun, siya yung magbibigay sa'yo ng idea. Kailangan mo lang paggulungin yung Alam mo yung, halimbawa, pag nagpa-podcast tayo, palagi naman tayo nag-uumpisa na walang sasabihin. Hindi natin alam kung ano sasabihin natin. Pero pag nagdedire-diretso na, siguro may nagla-light na sa utak natin, tapos dire-diretso na yun. Kasi napapansin ko yun sa writing meron yung, or sa editing, yung papasok ako ng bulag sa pag-edit. Tapos may ang dami ko nang nagagawa. Kasi, pag may tawag dun sa sa Atomic Habits. Pero basta, you get what I mean. Yung pag merong kahit isang idea, tapos doon na magmumula yung lahat ng Yung pagsasangayon. pag lumilipas na yung oras kasi nag-enjoy ka na. Yun na, ang tawag nila dun, yun yung muse na nagte-take over na sa creativity mo. Pag nag-take over na siya, huwag ka nang tumigil kasi dire-diretso na. Okay din yun yung Art of War. War of Art. Yan. Subukan mo, magugustuhan mo yung promise. Sobrang sikat yan. Sobrang sikat ng libro. War of Art. Parang narinig ko na nga yun last episode. Labo. Ay, ano pa ba? Ayan, sinabi yung milking duck how ata ang sinabi ni Alex dun. Pwede yun kasi basta meron kang maisip na ginawa niya example yung premise sumakay ng taxi. Sobrang dami pwedeng maisip. Parang lahat ng maisip mo, pigain mo na. Kasi kung hindi mo isusulat, hindi mo pipigain. Agree. Baka masulat pa ng iba. Parang ganun. Kaya lahat ng pwede mong kunin mo na sa isang subject.
Galing din. Astig, ano? Oh. Nice. Nabusog ka ba? Siyempre naman. Kailang naman mahalaga eh. 15 minutes. Ikaw man, anong... Kumusta ako? Buti kinusta mo sarili mo ulit. Ano bang mga ginawa ko? Friends Day. Ayun, umattend kami ng concert ng kuya ko. Concert ng kuya mo? Sino ang kuya mo? Si Randy Santiago. Umattend kami ng kuya ko at yung asawa niya. Kilala mo si Kuya Leo, di ba? Malamang. Nandun ako nung kasal nun eh. Naikain ka rin. Busog din ako nun eh. Sumayaw tayo nun eh. Kumaldag. Nagkaldagan. Tawag dito. Ayun, umattend kami ng kuya ko tsaka yung girlfriend niya. Ay, shit. Di pa niya sanay. Asawa niya. Hindi ba ibang babae yung sinasabi? I-cut mo na lang. I-cut na lang natin. Tawag dito. Yeah, umattend kami ng concert ni Lucas Graham. Kaya nakita ko yun, yung Lucas Graham. Pinakita sa akin actually ni Ali. Tapos, fan ako nun. Tapos, ang nag-introduce sa akin si Kuya Leo. Kaya nung pagkakita ko, tinanong ko siya agad, G ka ba sa ganito? Kasi si Kuya, hindi naman siya magasto sa mga ganung klaseng bagay. Ganun. Tapos, G siya eh. Tapos, ang galing nun, grabe. Parang, si Tiff, hindi siya fan pumasok, pero lumabas siyang fan. Alam mo, ganun siya. Tapos, ang galing niya crowd control. Maganda yung boses niya. Alam mo yung boses niya yung lumalabas sa speaker. Ganun. Kasi may mga hindi, di ba? Hindi ko sinasabi yung K-pop yun, pero, hindi ko sinabi, di ba? Wala naman nakarinig. Ano ba gusto ko i-share dun? Ano mga kanta niya? Alam ko lang kanta niya 7 years old. Saan tama ba? 7 years. 7 years lang pala. 7 years, Mama said. Kaya pala, kasi nung namatay yung tatay namin, yun yung sound trip namin pareho. Kasi, very big on, ewan ko, parang may stoicism aspect yung, meron nga siyang kanta na funeral, ang title. Tapos, a different way to approach death. Yung parang masaya ako. Sabukan mo, maganda. Anong kanta yun? Funeral. Na ang sinasabi pag namatay ako, huwag kayo malungkot, parang gano'n na I live a full life, parang yung sinasabi. Maganda. Parang hindi ka na natatakot mamatay. Lucas Graham. Ano pang mga kanta niya? Ayun nga, yung, sikat? Actually, tatlo lang yung alam ko. Pero yung yung love someone to love. When you love someone. Kanya rin pala yun. Basta, ang galing yung mag-crowd control. Naghubad pa siya yun. Nakita ko sa video. Unti-unti eh. As andun din si JK. Kumusta ang set nila? Ang galing ni JK. Siguro part yun ng pagiging no? Kasi may siya eh. Hindi same level ng ginawa ni Lucas Graham. Pero dahil siguro concert niya, hindi naman guest spot lang siya. Ang magaling. Sobrang nag-enjoy kami. Tapos nakita ko nag-enjoy yung kuya ko. First time niya kasing manood ng paid concert. Sabi niya. So, nakita ko sobrang nag-enjoy. So, sobrang lapit namin. Dun sa stage. Saan ka yung Third row yun. Sa New Frontier. Sa Cubao. Hindi ko alam yun. Hindi ko pala kasama. Yung pinag-specialan ni 1 hour special ni Alex. Hindi ako nakapanood. Sa Cubao yan. Tapat yan ng Gateway. Ano pa ba mga pinagkabalan ko? Yung concert din. Ay, holy shit, man. First time kong makakita ng sobrang daming artista na hindi ko kilala. Hindi ko sila kilala by name. Hindi ko alam yung mukha nila. Hindi ko sinasabing ganun na above ako Kasi pag sinabi ko rin kay Marvin, sabi niya, ba't ang dami hindi kilala? Sabi ko, tanungin mo ako ng comedy tsaka MMA, sasagutin ko lahat. Pag may nakita ako, I'm sure di mo kilala. Pero kilala ko. Parang ganun. Kasi wala sila sa mundo ko. Tsaka quits lang naman daw. Hindi ka rin naman daw nila kilala. Sabi ng mga artista. I mean, alam mo yun, yung pwedeng katabi ko yung artista pero hindi ko kilala. Parang ganun. Na siguro yung may moment sila na hindi mo alam, big deal ako. Parang ganun, siguro. Ano kayong pakiramdam nila? Kasi sila, sikat na sikat sa mainstream tapos merong kang katabi na akala parang alam niyang hindi kanya kilala, parang ganun. Alam niyang hindi kanya kilala. alam mong hindi kanya kilala. Siguro mababother yung mga maigo
na celebrity. Yung, don't you know who I am? Yung mga ganung mga linya. Pero ako, kasi hindi ako makapag-fanboy kasi hindi ko naman sila kilala. Pero parang nakakamayan ko si Bayani. Tapos nung nag-uusap kami ni Marvin sa likod, butang naalala ko yung ang tumatak lang sa aking pelikula niya, yung 88 Pamela Melawan. Tapos naalala ko kung gaano ako nag-enjoy pinapanood yun sa Cinema One nung bata ako. Just pagkaharap mo na siya, tapos mabait siya, or at least dun sa pagkakataon na siguro mabait sila kasi alam nilang nagko-comedy kami. Kasi in-introduce kami kay Jason Gainsa na comedian, ganun. Tapos parang pag comedian yung kaharap nila, nawawala yung guard, or at least ito yung nakikita nararamdaman ko. Binababa nila yung guard nila na showbiz. Kasi hindi nila kailangan gawin yung around comedian kasi yung mga tao sa paligid nila sanay sa gaguhan. Tsaka kilala ni nakatrabaho ni Nono, tsaka ni James Caran. Ay, sila ba? Hindi sila. Siya. Hindi, wala. Gumano lang yung joke sa Dumaan lang. Pero, ayun pare. Maganda yung interaction ko. Tapos, meron yung si Alexa Ilacad. Hindi ko alam na. Hindi mo kilala si Alexa Ilacad? Hindi kasi, sabi nila, Going Bulilit siya. Talaga ba? Ito ba yun? Tapos, Going Bulilit. Di ako nanonood ng Going Bulilit pare kasi sa probinsya namin, dati mahina ang signal ng ABS. Kaya hindi kami nanonood doon. Talagang blurred. Alam mo yun. Tapos may static lines. Kaya hindi ako kapamilya. Kung meron yun, sigurado kapamilya ako. Pero kapuso ako na lumaki. Si Dagul lang kilala mo, no? Hindi, kilala ko si John Manalo. Na fan na rin natin ng comedy ngayon. Ilang beses pa lang nanood eh. Hindi, nanood siya ng isang open mic sa Wicked Dogs. Alin dun? One time, parang last month ata. Talaga? Nandun. Saan to? Wicked Dogs. Talaga? Open mic, nandun siya. Tapos, ayun, nasa Cinema 76 na nakaraan. Nakita kasama niya si Papa Eko. Nandun ka ba? Wala pa. Ay, hindi ka nanood? Hindi. Nag-break ako nun. Kasi kakatapos lang din ng show namin. Kaya sabi ko, okay na muna ako. Tsaka, medyo malayo kasi yung cinema sa akin. Para sa akin. Hindi siya malayo pare. Yung dadaan ka sa EDSA, yun yung nagpapapigil sa akin na pumunta dun kasi ang traffic sa EDSA. Wala bang ibang daan? Ibig I'm sabihin, sure meron, marami. Pero, hindi, binabaybay mo ba yung EDSA? Or tumatawid ka lang? Hindi, binabaybay ko. Mula Galleria hanggang dun sa malapit sa Timog. Kasi yun yung straightforward kasi yung mga, I'm sure marami, sobrang dami para makarating doon. Pero parang ayoko mag-explore pa. Tsaka wala rin akong maps pag bumabiyahe. Hindi nakakabit sa steering sa handlebar. Sa Manibela. Kaya kailangan ko huminto maya. Kung ano yun na lang yung alam ko. I'm sure marami. Pero pero kung yun lang kinakatakot mo yung EDSA, pwede yata sa Cubao eh. Para tawid ka lang ganun. I'm sure. Or gaganong ka pa. Alam ko, tinitignan ko sa Google Maps, pero ayoko lang. Yung kung ano na lang yung alam ko. Traffic kasi masyado. Sa EDSA, hindi. Okay lang sa EDSA, Yung takot ko kasi hindi na magaling magmotor eh. Parang 1 year rin pa, hindi naman ako ganun kagaling sumingit-singit, ganun. Tapos may takot din kasi EDSA yun, ang dami pwede mangyari sa EDSA. Pero, tama ka naman, pero ano lang yun, tamad lang. Tamad mag-explore yun. Ay, ano pang nagawa natin mo? Ikwento ko pala, nag-open mic ako sa manood kayo. Hindi na natin natapos yung Alexa Ilacad. Ayaw nga pala, sige. Kasi ang nangyari sa akin, nilagay, ayun, kasi nag-volunteer ako dun sa benefit show ni Sherwin Buenvenida. Sino para for the sake of, for those who don't know. For those who don't. Si Sherwin Anshar, hindi ko alam kung head writer, pero
sabihin na lang natin head writer. Head writer siya sa pagdating sa comedy sa ABS. Alam ko, nag-umpisa, ano siya pioneer siya sa Going Bulilit. Kaya may mga bulilit dun sa show niya. Makes sense nga. Tapos, writer siya sa Showtime, sa mga Banana Sunday, yung mga, yun. Basta yung, tapos sa mga alam ko 1990s pa siya writer. Tapos, ayun, I'm sure marami na kayo napanood na series and TV shows. Series and TV shows, season. Series and movies na kasama siya na may ambag siya na nagsulat doon. Tapos, ayun nga, isa rin siyang stand-up comedian. Nakasama ko na rin siya sa gig. Sobrang bait na tao. Madalas tahimik lang siya. Madalas nasa gilid lang siya, ganun. Hindi siya masyadong kumikibo. Tapos, ayun nga, sa series of unfortunate events. Nagkaroon siya ng cancer. Tapos, ngayon, nilalabanan niya. Tapos, yung benefit, syempre alam naman natin na yung mga ganong klaseng sakit nagre-require ng maraming pera, funds. So yun yung isang tulong ng mga taong nagmamahal sa kanya para makalikom ng kasi may chemo yun, di ba? Pag nagka-cancer ka, lalabanan mo. Sige, balikan natin si Alexa mamaya. Ako, alam ko na pag-usapan natin to eh. Depende sa stage, siguro. Pag yung, stage ng Wicked Dogs. Okay lang. Pwede siguro, lalaban ako dun. Malapit lang yun eh. Depende pag stage, hindi ko na kaya talaga. Papaubaya ako na. Pag, yung irreversible na. Pag nagka-lung cancer ako, tapos sasabihin, wala ka ng chance. Ganun. Una akong gagawin, pupunta ako sa tindahan. Bibili ako ng isang kahang sigarilyo. Ubusin ko, wala na pala. O kaya, bili ka ng isang kahang sigarilyo, pahit-hit mo dun sa kasama mo. Tapos yung usok ang ibuga sa'yo. Feeling ko pare, mag-iiba yung mga opinion natin pag may tayo, pag may alaga tayo. Alaga, may bata, may responsibilidad tayo. Pero kasi alam mo yun, din yun eh, uubusin yung pera mo eh. Alam mo yun? Kumbaga, bago ka mamatay, bankrupt na yung pamilya mo. Kaya may post na ganyan yung kaklase ko na scam. Pero hindi naman siya related. Sinabi ko lang na scam. Tawag dito. Ano pwedeng sabihin? Yung sabi niya nagpapasalamat ako na may anak ako kasi sila yung dahilan kung bakit sukong-suko na ako. Ay, kapag sukong-suko mali. Kayo mga pinakapangit na dumating sa buhay ko. Kayo yung dahilan. Basta parang pag sukong-suko na sila yung magiging dahilan. Sila ang dahilan kaya gusto ko nang mamatay. Ayun yung post niya. So, yun. Alexa Ilacad. Hindi ko naman masabi mabait siya, pero wala lang. Parang first time ko na ganun kalapit sa artista. Kasi yun nga, tulad niya sabi ko, ang naging talk ako, taga-ayos ng mic, taga-bigay ng mic dun so andun ako sa backstage, taga-bigay ng mic, taga-hanap kay Mikey. Kasi si Mikey yung nag-host. Sweat man, wala si Mikey. Saan sila nagpupunta? Pupunta siya dun sa gilid para panoorin ko ano nangyayari. So, kunin ko siya. Mikey, standby, ganun. Tapos, mabango ba si Alexa? Shit, di ko inamoy. Sayang. Missed opportunity. Manyakis mo. Ganun eh. Kasi yung lang, kasi hindi ko naman siya kilala. Pero alam ko big deal siya. Apparently big deal siya. Tapos, ayun na may short interaction ako sa kanya, ganun. Na, kasi, siya, pag nagpo-perform siya, naka-mic stand siya. So, i-level mo sa bungangan. Tapos, sabi niya, taas pa, kuya. So, may stage time ka din dun? Pare. Tayo naggagawa yun sila, sila Marvin, sila RG, pinagtitripan na ako. Bakit? Sabi, nung ilalagay ng mic, ganap na ganap pa. Sabi ko, may mali ba sa ginagawa ko? Wala, pero sarap mo lang, ganun ang komedya, naghahanap ng gagaguhin sa'yo. Bakit anong ginagawa naman nilang dalawa? Si Marvin, pareho lang kami ng toka, ako lang yung
Ako lang yung balik-balik. Pupunta sa stage para maglagay ng mic ng stool. Kunin yung mic. Doon si Marvin, nag-volunteer ka pa. Si Marvin, pareho kami ng toka backstage, pero doon siya sa kabila. Tapos, kami yung basically utusan. Utusan ng mga prod. Okay din, na experience. Tapos, andun din pa si Ella Cruz, Ella Cruz. Kailan ko na. Ayun, sumasayaw. Yun din yung ginawa niya, sumayaw siya. Andun yung asawa niya ba yun? Julian Trono. Asawa niya, di ba? Oo, asawa niya. Yun. Favorite namin ni Aisang movie dati. Kasi yun lang napapanood namin dati. Ano movie? Nakalimutan ko na. Basta yung... Siya nag-direct? Hindi ko na rin maalala. Basta 2017 pa. Bakit naman ang title niya? Hindi ko alam. Kalimutan na natin. Basta, memorize ko pa yung line ni Julian Trono dati kasi yun lang talaga yung palabas na yung binabayaran sa ABS-CBN, yung black box. Yung basta yun, tas may mga movies na luma. Tas kapag pumupunta kami sa apartment nila Ice dati, yun lagi ang saktong palabas. May time dati na palagi kong pinapanood si Julian Trono. Kasi may time sa buhay ko na dancer ako. Talaga? Yan. Nung nauso yung yung Jabberwockies, akala ng lahat ng Pilipino pwede sila maging Jabberwockies. I'm holding on your rope. Magmaskara ka lang, Jabberwockies ka rin. Tayo na kasi yung Jabberwockies, grabe lang yung impact niyan sa mga Pilipino. Kung nalaman na ang daming Pilipino doon, Pinoy pride, pare. Pinoy. Ay. Ayun, yun ang inaalala kong ginawa ko. Ano pa ba? Okay na ako? Alexa Ilacad. Feeling ko nakapag Alexa Ilacad. Maganda. Sila Jason pala. Ano din. Ayun nga, tulad nga ng sabi ko yung mga comedian, binaba nila yung showbiz guard nila pag naipag-interact sa amin. Kasi hindi nila kailangan. Hindi nila kailangan, ay, thank you po. Ganun. Tapos sabi, wala kasi alam sa showbiz at all. Tapos si Hannibal na prod ng Cool Pals. Sabi niya, ibigay mo yung mic. Sabi ko, kanino? Sabi ko. Tapos, nung parang nadi-disappoint na siya sa akin kasi hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Nag-come clean na lang ako. Sabi ko, wala akong alam sa showbiz. Sabi niya, yung showbiz, wala silang gagawin. Pupunta lang silang stage. Aabot mo, ganun. Kumbaga, performer lang sila. Hindi nila isip. Asan yung mic ko? Ganun. Iabot mo ganun yung mic. Astig na. Gusto mo ba ng ganung buhay? Pagtagal ka? Alam ba, mag-stand-up comedy ka? 1 hour special or Netflix, ganyan. Tapos, pare, it's bound to happen pag may full prod ka. Kasi, sa bagay, no? Luxury yun. Ang isipin mo lang yung stand-up set mo. Wala ka yung performance mo lang, yung pagkabisa lang, hindi mo naisipin yung lighting, gusto mo ba yun? For sure, pare. Isipin mo yun. Halimbawa, pag nag-self-produce ka, isipin mo lahat, pare. Yung camera, yung videographer, yung mga ganun. Pero pag magbabayad ka na lang ng prod team, wala ka na isipin, sasampa ka lang. Di ba, okay na yun sa mo? Sa psyche mo or bill. Okay yun. Gusto ko yun. Wala ka nang isipin ng tulad ng sabi ko, it's bound to happen. Kasi bakit nga ba tayo nagsa-stand up? Hindi lang naman para mag-open mic, pare. For sabihin natin 5 to 8 years down the line, sana ako na yung nag-headline ganun. Na may between 30 to 1 hour worth of material, yung mga ganun. So, gusto ko yun, pare. Ikaw ba? Sa ngayon, yan pa lang tatanong ko rin sa mga, gusto ko rin itanong sa mga veterans din. Parang, nung nagsisimula ba kayong mag-open mic, nakikita nyo ba yung sarili nyo? Or may vision kayo na nagpe-perform kayo dun sa ganito karaming tao, ganyan? Or nangyari na lang bigla na nag-open mic ka, tapos biglang, dahil sa tagal mo na rin nag-open mic, nahasa ka na, gumaling ka na, tapos dumating na yung mga shows mo, ganun. Ayun, tanong. Kung na-visualize na nila na dadating sila doon, or yun yung na-goal nila. Sa ngayon, parang hindi ko maisip. Talaga? Kahit sa sarili mo ng imagination, hindi mo nakikita yung sarili mong mag-headline ng Wicked Dogs, ganun. Hindi mo nakikita yung sarili mong ganun. Tapos yung fans, yung mga nanonood, pumunta specifically for you. Hindi ko pa maano ngayon. Hindi ko maisip na ganun. Tayo napakinggan mo yung kanta ng Kamikaze, pare. Ano? Libre lang mangarap. Ako, pare, pag iniisip ko. Kasi ang
kinikilig ako pag iniisip ko na magiging touring comedian ako. Yung, halimbawa, ang lit lang naman kasi ng Pilipinas eh. Pero, nangangarap ako na magkakaroon ng general interest sa stand-up. Tapos, magkakaroon na ng big name. Ganun. Tapos, syempre, pag nangangarap ka na, isagad mo na eh. Na magiging touring comedian ako. Pupunta ako sa mga iba't ibang provinces ng Pilipinas. Or at least dun sa mga big cities. Cebu, Davao, ganun. Baguio. Masarap isipin, pero yung para sa akin, parang hindi ko pa makita sa ngayon. Na siguro problema yun na. Hindi naman problema, pero kung gano'n ang mindset ko. Hindi ka ba dreamer? Matatagalan ako kung dadating man ako dun, matatagalan. Kasi hindi yun yung ko ngayon eh. Yung focus mo? Oo. Parang gusto ko lang muna gumaling muna. Maging comfortable. Comfortable ka na ba sa stage? Hindi pa masyado. Kinakabahan ka ba? Or natatakot ka pa rin bang humarap sa mga tao? Hindi naman. Ayun, yun pala, yung isang maganda rin nangyari nung sunod-sunod kong open mic. At least na yung stage fright, yun. Medyo at least sunod-sunod mo nang ginagawa. Hindi ka na dito na yung comfortability mo, level of comfortability mataas na. Kasi nag-open mic ako ng Tuesday. Tapos kung hindi ako mag-open mic ng mga sunod na araw, bababa ng bababa. Talaga? Tuesday na. So, kailangan mo i-maintain. Okay lang, i-maintain. Pero yun yung nangyari dun sa ngayong week. Tapos meron kaming pinag-open mic sa Super Sam, sa BGC. Yung mga audience dun, pamilya. Alam mo yun? Yung hindi pumunta dahil sa comedy. Ayun, pamilya. May mga tumawa naman, pero, ayun. Congrats pala kay Tapa Lord. Siya yung nag-ganun, set of the night. May ganun sa comedy crew pag sa Super Sam. Set of the night. Punta ka pala dun? Sa BGC. Tapos, dumiretso kaming maaga pa naman. So, pumunta kaming Bugsies sa Makati. Kasama ka dun? Kaso walang tao. May 5 tao umalis na. Exit na ako dun eh. One time. So, yun. Pero, ayun nga. Yun sa level of comfortability, maganda kung consistent yung pagsampa mo. Ako ngayon, pag iniisip ko, hindi na ako nahihiyang humarap sa tao. Pero kinakabahan ako. Yung kaba ko. So, alam mo yun, yung ilang beses akong iihi, di ako mapakali, palakad-lakad ako. Pero hindi ako natatakot humarap. Natatakot ako na mag-fuck up sa stage. Alam mo yun? Yung hindi mo alam, bigla kang mabablanko, ganun. Nabablanko ka pa ba? Oo, pare. Pero, hindi blanco. Nagsastumble pa rin ako. Yung hahanapin ko yung next na line sa isip ko, parang ganun. Nagsastumble ako palagi. Kasi hindi pa rin smooth. Although alam ko yung sasabihin ko, may mga stumble na, next na sasabihin ko. Ganun, parang ganun. Tapos may times na nakakalimutan ko yung meron pa palang tag yung joke. Minsan, hindi ko nasasabi. So, yun. Siguro pag nag-consistent na open mic, maalala ko palagi. O, yun din. Pag paulit-ulit mga pinaperform ang isang joke, minsan halimbawa yung pinakamaganda ko example yung biglaan lang. Hindi ko na kailangan isipin yun pag pinaperform ko kasi lumalabas. Kasi sa sobrang daming beses kung binitawan yung joke na yun. Alam ko na yung line, alam ko na yung saan yung mga tawa na, tapos alam ko yung tawa, alam ko na. Kaya komportable na ako na bitawan yun. Pero, ayun ba? Ano ba pag-usapan natin? Okay na ba? Okay ka na ba? Ayun lang. Looking forward lang ako sa marami pang open mics. Pero sipag mo, nakakabilib yung kasipagan mo. Kasi, may work ka eh. Alam mo yun? May work ka ng gabi. Tapos, hustle yun eh. Grind yun eh. Nilagay ko na nga sa joke ko yung work ko. Ayun. Yun kasi, yun nga. Naisip ko na kung gusto kong mag-improve dito, kailangan tuloy-tuloy ang open mic ko. Hindi kita yun. Napapansin niya ng mga tao yung sipag. Yung sipag. Kasi 'di ba, sabi nga get good, get noticed, get paid. So feeling ko andun ka na sa, or I'd like to think nandun ka na sa get noticed. Sana. Tapos get paid na yun next. Pare. Ano bang topic natin yan? Actually, nakaka-40 na tayo, pero pwede natin isagad hanggang 1 oras. Tapos, doon na tayo sa stupid source. Sige. Parang, wala rin ako masyadong ngayon sa social media. Mga pinaggagawa. Mga nangyayari sa mundo ngayon. Stupid source. Meron tayong stupid dalawa. Pinapakinggan ko yung natin. Ano? Yung
yung last na episode na, parang napaka-asshole ko dun sa Palestine at Israel. Yung sabi ko, may paki ka ba? Pero yun, napaka-asshole ko, pero I stand by it. Na may mga problema tayo dito. Napaka sobrang disconnected ko na kasi sa mga world issues ngayon. Kasi hindi naman talaga ako nag-scroll. Ganun. So sigurado hindi lang ikaw yung ganun. Mo lang. Nakakapagod na rin kasi. Na-verbalize mo lang yung nararamdaman I'm sure. ng iba. Ganun naman ng comedy eh. Yung halimbawa may joke, may isang comedian, joke niya, pumapatay. Tapos, ika-cancel mo yun. So, ibig mo sabihin, wala ka pang kahit isang beses na may inisip na pumatay ng tao. Kasi lahat tayo may ganun eh. May violent thoughts tayo. Ang pinagkaibahan niya lang ng comedian, siya pinag-uusapan niya. Kayo nagsisend kayo ng virtue signal na hindi dapat utang na mo, parang ganyan. Hindi po tayo na mo, mas napaka-hipokrito lang mga ganyan. Kasi kung tatanungin mo sila straightforward na may paki ka ba? Sasabihin nila siguro, meron kasi may mga taong apektado. Pero pag sinunda mo, anong ginawa mo? Sa totoo, parang wala naman talaga. Kasi alam mo yun, yung pinagdadasal ko sila, thoughts and prayers, parang tuloy ba? Bakit pa? Kasi, nagsasalta ako from a atheist standpoint na pag inisip ko, wala ka talagang ginagawa. Iniisip mo lang sila. Wala ka rin, unless. Powerful ba talaga ang prayers? Sabi nila. So, ikaw, merong yan eh. May nakita akong, may nakita akong video. Prayers ang tawag ng mga Christian. Sa ibang, ang tawag ng iba ay fellowship. Hindi, kasi hindi sila naniniwala sa Diyos, pero naniniwala sila sa karma. Tas yung Buddhism? Tapos meron pang naniniwala sa yung law of attraction naman ang tawag ng iba, yung ganun. So hindi sila naniniwala sa, yung manifestation. Hindi sila naniniwala sa prayers, pero yung ginagawa nila air quotes ka? Prayers. Kasi sila lang. Pero yung ginagawa nila, parang ganun din, nagmamanifest sila. Yun yung gusto nilang ibigay sa kanila ng universe. So parang, ang point ng video, kahit anong paniniwala mo, merong universe na gumagalaw, parang ganun. Kung basta isipin mo or hilingin mo. Ayan, ibibigay. Basta, yung law of attraction nga. Although hindi ko pa na-experience yun. Yung talagang iisipin ko. Hindi kaya luck yung iba? Pwede rin. Yung naswertehan ganun. Hindi, pero di ba ang luck yan? Ano yung luck ulit? Alam ko yun eh. Preparation meets opportunity. Narinig ka yata kay James Karaan. Or, tama ba? Hindi ko alam. Pero, narinig ko na rin sa iba yun. Pero, it makes sense eh. Na, halimbawa, ito lang may bibigay kang example eh. Yung, nag-open ako kay GB. Biglaan yun. Pero, kasi, ito yung show na nag-propose siya kay Jeannie. Tapos magpipicture ako doon. Anong nangyari? Parang punta ako, sabi niya, Rap, mag-short set ka na rin, sabi niya. Tapos, at the time, ang ginagawa ko lang, open mic lang talaga. Tapos, sabi ni Kane, nakaka-pressure naman kay Raf. Sabi ko, hindi, kaya nga ako nag-open mic. Sabi, parang ready na ako. So, yun nga, luck yun. Kung saan mo, kahit saang angle mo tingnan. Parang nasa right place at the right time. Tapos, yun, luck is, preparation. To that, at that point, siguro mag-iisang taon na ako nag-open mic. So, ready na ako. Ready na ako sumampa sa paid show. Or at least I'd like to think na ready na ako. Kasi nag-kill ako nun eh. Tsaka hindi ka naman pasasampahin kung nakikita kang kulelat. Kulelat. Ayun, yun yung luck, yung preparation. Pero, ba't ba tayo napunta dun? Yun sa manifestation. Anyway, ano pa bang pwede pag-usapan? Kailangan natin katasan ito hanggang 50. Ayun, sabi ni James Carano. Hindi ko lang, nakalimutan ko kung si James Carano. Pinagpatuloy niya na yung yung the overlap. Gusto ko yung podcast niya na yan. Meron na ulit eh. Ang ginagawa niya ngayon, pare. Rinig. Pag
nagda-drive siya papuntang work, doon siya nagsasalita. So napakaroon ng mga ideas. Ewan ko kung ina-edit out pa nila yun. Pero gusto ko yun. Sobrang gusto ko yung idea na nagsasalita ka lang. Sinusubukan mo mag-make sense. Ganun. Kasi less pressure sa yun. Parang, nagmamaneho ako eh. Pero ang ganda. Sobrang gusto ko yung kasi si James siya yung ultimate na may 9 to 5. Tapos, nag-artista, nagko-comedy, ganun. Tsaka ang galing niya na nahanapan niya ng oras yun eh. Sa iba, pag nagda-drive, pahinga ko na to. Ginawan pa niya pala ng podcast. Galing. Nice. Ayun, kung gusto niyo. Para sa mga actually, directed yan. Para sa mga sa mga creative. Para sa mga taong may trabaho, tapos pinupursue yung passion. Ayun nga, the overlap. Kaya overlap. Hindi pa ako nakakakinig kasi ng talaga? Kahit isang episode. Overlap. Feeling ko magugustuhan mo yan. Kasi, confirmation bias para sa yun. Na, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, ma-feel mo yung, yung sentiments niya, parang yun. Feeling ko. Ano pa ba? Ayun. Talaga na, yung sinabi ni James na, basta gawin mo lang ng gawin yung yung bagay na or yung passion mo, gawin mo lang ng gawin kasi hindi mo alam kung kailan kakatok yung opportunity. Yung parang nangyari sa'yo. Hindi mo alam kung kailan, at least pag kumatok na nandyan na, ready ka. Parang ganun. Parang inulit ko yung sinabi mo. Ginatuwa mo lang. Kaya sa mga dyan, galingan kaya ko pero grind yung ginagawa mo Kasi, paano ko ba naisip? Tapos, ang sipag mo rin mag-sign up, yun din yung yung, alam mo yun, yung mga open mic rooms na kailangan may specific time para mag-sign up. Yun ang hindi ko na maisingit ngayon kasi, alam mo yun, pag nag-edit ako, ganun. Nahihirapan din ako dun, pero... Ayan. Pero yung ibang open mic rooms naman, yun din pala naisip ko. Kahit hindi ako maghintay ng sign up sheet, pwede kang sa GC na lang mag-sign up. Pero mas maganda syempre kung lahat ma-hit mo. Oo, may hit. Yan, bago maling ka niyan, bro. Huwag naman. Hindi, dapat pala. Pero gusto mo ba yung yung delivery mo? O may gusto kong baguhin? Hindi ko gusto yung delivery ko. Sa totoo. Yung kasi marami na akong napanood na comic na ganyan. Yung demeanor niyo, yung parang, hindi, yung lang kayo. Gusto mo ba maging lively? Kasi hindi ka na nakikitang, or ako lang to, opinion ko lang, hindi ka nakikita na magiging Rod Delatre ka, ganun. Oo, siyempre. Hindi ka magiging James, ganun. Pero pwede ka na, yung normal lang, yung nagkikwento ka lang, ganun. Matry. Ano bang, kasi, iniisip ko rin, may may face ako. May face. Lang, over a year pa lang naman ako. Pero kasi 'di ba, sabi nga pag ang creativity yung ginagawa natin stand up. Parang sa musician lang din. Kunyari ikaw striving, gusto mo maging musician, gusto mo maging artist. 'Di ba? Ang una mong kukunin yung or inspiration mo, yung mga artist na ino-obsess over mo. Halimbawa, gusto ko maging rapper, lahat ng pinapakinggan ko Glock 9, ganun pare. Halimbawa lang. Tapos, pag naglabas ako ng music, maririnig mo yung influence sa akin ni Glock 9, ganun. So, gusto ko sabihin, kasi hindi naman natin ginagaya yung art form ng States, ginagawa natin yung art na ginagawa nila. So, parang pag may mga narinig kang comment, ginagaya nyo lang naman yung nasa States eh. Hindi ibig mo sabihin yung mga painter dito, ginagaya lang nila yung mga nasa Italy. Yung parang ganun. Ganun yung tinitingnan ko logic. So, tayo nung itong mga namakampanya na to, yung mga bosset, di naman. Kanina pa yung umaga. Kanina pa. Ilang araw na to. Matatapos kala nyo naman talaga. Makakatulong yun. Ano yung point ko na wala ako sa train of thought ko. Ayun yung sa feeling ko, maghanap ka ngayon ng comedy na na-enjoy mo. Yung realistically na magagaya mo yung hindi mo lang gagayan yung material niya, gagayan mo yung cadence niya. Sabi nga ni Jimmy Carter sa binabasa kong libro ngayon, yung ginawa niya, yung structure yung gagayahin mo, hindi yung jokes. Tapos kung kailangan mo i-pick apart yung yung cadence niya, yung pagsusulat niya. Yun yung ginawa niya. At nakikita ko na yun din yung gagawin ko. Kasi pag tinitingnan ko pare,
ang biggest influence ko sa ngayon si Louis C.K. Kasi si Louis C.K. hindi naman siya yung lively, hindi siya Joe Rogan na parang naka-drugs on stage, yung grabe yung energy. Hindi parang Ron Delater, hindi parang James Carahan, ganun. Nakikita ko na si Louis C.K. or yung observation ko. Ano siya ang structure niya, magbibigay siya ng topic. Tapos, i-elaborate niya kung bakit nakakatawa yung topic na yun. Tapos, may acting sa dulo. Tapos, yun yung sabi ko, okay yung structure niya, ganun. So, basta may acting palagi, may acting, may voices. Yun yung gusto ko. Pero hindi siya sumisigaw na, alam mo yun, ano lang siya. Yung voices. Yung voices, tapos yung ridiculousness ng topic na yun. In-expound niya ng in-expound. Hanggang, kasi pag pinapanood ko siya, parang nai-hypnotize niya ako na, ganun naman ang stand-up pare. Hindi mo ibibigay sa kanila. At some point, pupunta sa perspective mo. Tapos nakikita nila, parang gago nga yun. Parang ganun. Kaya naastigan ako. Pero minsan, alam mo yun, minsan gaguhan lang. Ganun. Ayun, ano ba? Kaya, so, feeling ko kailangan mong maghanap ng artist or comedian artist. Artist na feeling mo nakaka-relate ka sa kanya. Ganun. Pareho kayo ng demeanor. Or yung gusto mong mangyari sa'yo. Kasi may time sa akin na gusto kong maging Jesselnick. Kaya mapapansin mo yung mga jokes ko, ang daming poses. May time na mag-stop ako. Kasi yung ano niya dun, ang tawag dito? Ang idea niya doon, sabi niya, pag nag-pause ka daw, bibigyan mo ng time yung mga tao na i-marinate. Binibigyan mo sila ng time para ilagay lahat ng assumption nila. Tapos saka mo ibibigay yung bali. Kaya yung master siya doon, yung poses. Jesselnick, may napanood akong ano yan. Pero yun nga, ano ba? Kasi hindi, parang sa paghahanap din ng comedic voice ba tawag doon? Matagal yun yun, tulad yung sinabi ko kanina na kung paano sila magkwento ng natural, ganun sila sa stage. Siguro ganun yung nakikita ko na pag ng comedic voice. Hindi naman ako mahilig makipagkwentuhan. So yun ang ko siguro. Kailangan ko rin i-workout. Paano ba ako makapagkwentuhan? Workout mo naman sa podcast yun nga. Dumadaldal ka na ngayon. Talaga ba? Sabi din ni Ali, dumadaldal ka na daw ngayon. Hindi naman. Sabi niya yung mga first few episode para daw kitang ini-interview palagi. Pero ngayon dumadaldal ka na. Ayun. Ngayon talaga mga introvert Self-proclaimed introvert. Hindi mo naman, feeling ko naman hindi lang ikaw nag-iisip na introvert ka. Lahat ng tao sa paligid mo Alam mo, wala akong kinakausap sa pagka minsan or madalas pag yung mga bagong setting, ganun. Akala nila hindi ako okay. Magtatanong, okay ka lang ba? Ganun. Naka-gimmick ka na ba? Gimmick? Yung sa bar, yung mga hindi. Ako rin hindi pa. Hindi ko, pero feeling ko, nakaupo ka lang sa gilid. Hindi ka sasayaw. Kasi hindi rin kita nakikita sasayaw Oo, kasi hindi mo sure ka. wala na akong gagawin. Biglang kung ano na. Paano pag lalasing na? Depende. Sige, balikan ko na lang yung tanong mo kung satisfied ako sa tawag dito? Sa stand-up mo? Tingin ko yung way ko ng yun yung gusto kong ma-reach, yung kung paano ako makipagkwentuhan. Sana ganun ako ka-comfortable sa stage. Pero yung sa mga open mic ko, sa ngayon hindi pa ako satisfied. Kasi para ako pero paano mo gine-gauge? Scripted naman talaga Oo, pero written naman lahat ng jokes natin. Wala naman akong kilala dito na nag-write on stage. Alam mo yung concept na yan? No, pero yung sa delivery ko ba? Ganun. Yung parang monotonous. Oo, kasi hindi naman, nagkakantuan tayo. Hindi ko naman sasabihin na tawag dito. Yung tropa ko nga pala. Di ba? Ganun yung accent ko sa stage. Yung tropa ko nga pala, ganyan. Hindi naman ako ganun makipagkantuan sa tunay na buhay. Yun ang gusto ko makakuha. Gets it. Yung normal speaking voice mo, gusto mong madala yun. Yun yung gusto ko Kasi ngayon, para ka nagre-report yun ba yung sinasabi mo? Yun, tama. Okay. Gets. Kasi ganyan din ako. Matagal Matagal akong nagre-report lang. Tapos nung nakita ko yung type of comedy na gusto ko,
Gusto ko i-replicate yun. Malayo-layo pa ako eh. Pag pinapanood ko yung sarili ko, ganun pa rin eh. Nakatingin pa rin ako sa baba madalas pag nag-iisip ako tumitingin. Kasi yung mga ganung klaseng nuances, ikaw, hindi napapansin ng tao yun, pero pag pinapanood mo yung sarili mo, ikaw napapansin mo, makikita mo yung mga ganung klaseng mannerism, ganun. Gusto mo itama yun eh. So ako rin, hindi naman tayo expert. May type of comedy rin ako na gustong ma-achieve. May gusto rin akong gayahing structure, ganun. May gusto ko rin gayahin yung paraan ng pag-iisip ng mga idol ko, ganun. Na open lahat. Open palagi sa mga topic. Anyway. Feeling ko yung sa reporting part ko nga. Feeling ko, may ano ka, tawag dito. Pag ano ka ba? Verbatim ka ba? Pag nag-joke ka? Hindi na. Yung keywords na lang. Yeah, maganda yung keywords kasi hindi mo na hanapin yung exact word. Hahanapin mo na lang yung similar na word. Yung kwento. Basta may sense yun. Pero dito muna siguro natin tatapos itong episode na ito kasi pa isang oras na. Ito nga palang, again, ang Noren Podcast pare kung saan hindi naman kami madamot sa mga sangasangang kwentuhan. Kaya kung alas kayo, Norem kami.